Magandang araw na naman sa inyong lahat. Meron naman tayong bagong project. So ito yung nakaraan nating project. Matagal na ito diba? Kaununahan kong ginawa nito. Pool bridge rectifier. Yun ang pyesa niya nasa loob. Ito yung kanyang circuit diagram. May transformer, pool bridge, rectifier, may capacitor. Yan yung malaking LED na kulay red. Saka may mga header. Dito natin isasaksak yung ating bagong project na module. Ginawa ko ito matagal na. Yan. Ito naman ang ginawa kong bagong module. Diba? Ito ay regulator para maging power supply. Yung ating ginawang pool bridge rectifier, gumawa ako ng regulator. 9 volts. Yung 220 ginawa niyang 12 volts. At ito naman yung 12 volts gagawin niyang 9 volts. So ito 220 to 12 volts, AC to DC. Ito naman DC to DC. From 12 volts gagawin niyang 9 volts. At regulated na yung output. Gagawin natin, ipapatch natin yung input dun, yung output, susukatin natin ng voltahe kung 9 volts na nga. Okay? Para magamit na natin itong ating nakaraang project. Pwede na natin siyang gawing power supply. Okay mga Repa Pips, nakakabit na yung input ng ating voltage regulator sa ating pool bridge rectifier. Yung output niya 2 wire din. Maglalagay ka lang ng wire. Kaya susukatin natin ang ating pros kit. Set natin sa DC. Yung input 15.57. Ano pa yan? Unregulated. Unregulated siya. May mga ripple voltage pa yan. Ngayon, paglabas sa regulator, ang voltahe niya 8.96. DC na yan. Pure DC. Okay? So, from 12 volts, naging 9 volts. Okay, mga Repa Pips, ito na yung kanyang circuit diagram. So, ito yung 220. Ito yung dati nating project, full wave rectifier, full bridge, na may transformer. Paglabas niyan, yan ay actually hindi 12 volts. 15.57 volts. Ito naman yan yung kulay blue na LED ng ating bagong project. Power indicator. Meron siyang input capacitor na 0.1 microfarad 50 volts. Ano yan? Stabilizer. Kung malayo yung distansya ng regulator sa rectifier, kailangan ng capacitor. Ito naman yung kanyang input, ground, output. Sa output, meron din capacitor, electrolytic din, 100 microfarad, 16 volts. Ang gamit niyan, stabilizer naman ng output. Kung sakaling may mga voltage spike, siyang sumasalo.
Ito namang diode, 1N4007. Itong diode na 1N4007, pag nag-open ito, nasira yung ground, ang takbo ng kuryente dito sa diode. Siya yung sumasalo. Hindi dito sa rectifier. Sa ating regulator. Dito, pabalik sa input. Yan ang purpose ng diode. At saka kung may mga malalaking spikes, voltage spikes, hindi pumapasok sa regulator. Sinasalo ng diode pabalik sa input. Kung sira din yung ground, ito red diode din ang sumasalo pabalik sa input. Hindi nakakapasok sa regulator. Itong ating LED, 2.2K yung current limiter ng LED. Kulay blue. So pagdating dito, 8.96, 97. 8.9. Ang difference ng output, so dapat meron ka rito at least 3 volts. Yan tinatawag na dropout voltage. Kumakain ito ng 3 volts, itong regulator natin. So kung ang input mo ay 12 volts, pagdating sa regulator, magiging 9 volts yan. Always, kung ang input mo ay 6 volts, minus 3 volts, 3 volts ang problema lang dito, 9 volts yung regulator. Kaya lagi ang output mo 9 volts. AN7809, fixed na regulator. Kaya dapat ang input mo, pwede rin kung sakali, mga 15 volts minus 3 volts. Ang mangyayari niyan, 9 volts pa rin yung output. Hindi na 3 volts yung kain ng regulator. 15 minus 9, 6 volts. Ko-convert niya sa heat. Ang sinasabi ko lang na 3 volts, yung minimum na voltage input para ma-convert niya sa 9 volts. Ang minimum voltage na kailangan, 12 volts. So, kung sa atin, 15.57 volts input minus voltage drop minus 9 volts. So, pumapatak na approximately mga 6 volts ang kain ng regulator. Laging 9 yung output. Kaya siya tinawag na 9 volts regulator. Binabago mo yung input, 15, basta mas mataas sa 9 volts. Kasi yung 9 volts output natin, fixed. Pwede ring 20 volts. 20 volts minus 9 volts. 20 minus 9. 11 volts. So, ang kain ng regulator, 11 volts. Kaya nangyayari niya, masyado nag-iinit yung regulator. Lalagyan mo siya ng heatsink. So, kung sa 20 volts, minus 9 volts na output, ang kain ng regulator, 11 volts. So, pag masyadong malaki yung agwat ng input sa output, nag-iinit yung regulator. Kasi nagiging heat yung yung nabawas na voltage. Yun ang subtract. Diba? Sinasabi kong 12 volts, minimum requirements ng 9 volts regulator. 3 volts, at least 3 volts. Yung 12 volts, pumapatak na 3 volts ang difference ng dalawa. Okay? Ito naman yung kanyang pin-out 7809. So, na-convert natin yung 12 volts into 9 volts. Ito dito sa input, ano pa yan? May ripple voltage. Pagdating dito, pure na. Ganyan na yung wave niya. Diretso na. Sine, na siya? DC. Pure. Dito may ripple pa yan. Dito sa input. Kaya ang tawag dyan, unregulated. Kaya paglabas dito, regulated na. Okay?
Thank you!